Yamaraj mula sa Srimad Bhagavatam 5.26.6. Ang hari ng mga pita o ninuno ay si Yamaraj, ang makapangyarihang anak ng Diyos ng araw. Siya ay naninirahan sa Pitraloka kasama ang kanyang mga tagapaglingkod, alinsunod sa mga batas at kautosang itinakda ng kataas-taasang Panginoon. Inuutusan niya ang kanyang mga sugo, ang mga Yamaduts, upang dalhin agad sa kanya ang lahat ng makasalanan pagkatapos ng kanilang kamatayan. Kapag nadala na sila sa nasasakupan niya, siya mismo ang humahatol sa kanila ayon sa uri at bigat ng kanilang mga kasalanan at pinapapunta sila sa iba't ibang planetang impyerno upang doon parusahan ng naaayon. Si Yamaraj ay hindi kathang isip o tauhang alamat lamang. Siya ay may sariling kaharian, ang Pitraloka, kung saan siya ang namumuno. Maaring hindi maniwala ang mga agnostiko sa impyerno, ngunit pinagtibay ni Sukadev Goswami ang pag-iral ng mga planetang impyerno o Naraka na matatagpuan sa pagitan ng Garbhodaka Ocean at Pataloka. Itinalaga si Yamaraj ng kataas-taasang Diyos upang tiyakin na hindi lalabag ang mga tao sa kanyang mga alintuntunin, gaya ng nakasaad sa Bhagavad Gita 4.17. Ang likas na katangian ng pagkilos ay mahirap maunawaan, kaya't dapat malaman kung ano ang tama, ang bawal, at ang walang bunga upang kumilos ayon sa tamang kaalaman. Ang bawat isa ay kailangang maunawaan ang likas ng karma o tamang gawa, vikarma, masamang gawa, at akarma o walang bunga o makalangit na gawa. At kumilos alinsunod dito, ito ang batas ng kataas-taasang Panginoon. Ang mga kaluluwang nalinlang ng material na mundo dahil sa paghahangad ng kasiyahan ay pinahihintulutan ng Diyos na magtamasa, subalit may mga itinakdang alituntunin. Kapag nilabag nila ang mga ito, sila ay hinahatulan at pinaparusahan ni Yamaraj. Dinadala sila sa mga planetang impyerno at pinapagalitan o pinapahirapan upang maituwid ang kanilang kamalayan at maibalik sila sa pagkamalay kay Krishna. Ngunit dahil sa impluwensya ng maya o ilusyon, ang mga nilikhang ito ay nananatiling nakakulong sa kamangmangan. Kaya kahit ilang ulit silang parusahan ni Yamaraj, hindi pa rin sila natututo at patuloy na namumuhay sa material na kalagayan, gumagawa ng kasalanan ng paulit-ulit. Tanging pag-asa upang mapatigil ang malupit na proseso ng pagpaparusa ni Yamaraj. Srimad Bhagavatam 1.16.7. Ang tanging pag-asa upang pansamantalang masuspinde ang malupit na proseso ng pagparusa ni Yamaraj ay ang anyayahan siya upang makinig at umawit ng banal na pangalan ng Panginoon. Si Yamaraj ay isang deboto ng Panginoon at ikinatutuwa niya na maanyayahan sa mga kirtan o pag-awit ng mga banal na pangalan at mga sakripisyo na isinasagawa ng mga dalisay na deboto. Yaong mga laging nakatuon sa paglilingkod ng may debosyon sa Panginoon. Sa madaling sabi, kahit si Yamaraj na tagapagpatupad ng katarungan para sa mga makasalanan, ay lumalambot ang puso sa harap ng dalisay na bhakti o paglilingkod na may debosyon at sa pag-awit ng mga pangalan ng Diyos. Sa ganitong paraan, maaaring mapahinto kahit panandalian ang matinding kaparusahan sa mga nilalang. Haribol.